Ano ang gagawin mo kung paluin ka ngang asawa mo ngang 20 beses? Nang dahil lang sa ibang babae, isang bangungot na siguro ayah mo man lang isipin. Pero heto ang isang babae na matapos tiisin ang lahat. Ay, gumawang isang tawag sa kanyang bilyonaryong ama. Daddy, may 3 days ka para pabagsakin ang kumpanya niya. Nang unang humampas sa likod ko ang antigong baston na kamagong. Nanigas ang buong katawan ko. Isang matinding sakit. Na parang nakapasong apoy. Ang gumapang na parang ahas mula sa balikat ko pababa sa aking baywang. Napunet ang suot kong silk payamas. At naiwan ito mapulang latay sa aking balat. Mateo, nasisiraan ka na ba ang bait? Napaatras ako. At nabangga ko ang crystal vase sa coffee table namin sa sala. Nahulog ang vase at nabasag sa sahig. Eksaktong-eksakto, sa kung paano nawasak ang 7 taon naming pagsasama. Ako nasisiraan ng bait na mumula ang ngamatangang asawa ko. Yung mamahalin niyang suwet na bago pa man din, ay amoy matapang na pabango ng ibang babae. Pinagtatawanan ako ng buong kumpanya. Ang tingin nila sa akin. Isang tanga na sunod-sunuran sa asawa niya. At iyon ay dahil hindi ka tumigil sa kakacheck ng phone ko. At kakasunod sa akin kahit saan Clara. Tumama ang pangalawang hampas ng baston sa hita ko. At napaluhod ako sa sobrang sakit. Ang isinumpang baston na iyon ay wedding gift pa mula sa kanyang lolo. Isang tradisyon ng pamilya mula sa isang dating mayamang angkan na nahirap. Ang sabi niya nun. Nakakatawang isipin. Nung mapanahong iyon, akala ko isa lang itong cute at lumang tradisyon. Gusto ko lang namang malaman. Pinilit kong magsalita. Bakit ka inumaga nga? Uwi nitong nakaraang 3 buwan sinubukan kong tumayo. Pero walang awang bumaksak ang pangatlo at pang-apat na palo. Ang makabraso ko ay puno na nakduruhong latay. Na parang isang malupit na abstract painting. Iniisip mo pa rin ba na ikaw ang munting prinsesa ang Montemayor Group? Tiningnan ako ni Mateo na may halong pandidiri. At napangiwi ang kanyang labi. Matagal nang pinutol ni ketatay mo ang ugnayan niyo. Kung wala ako, wala kang kwenta. Ang panglimang hampas ay nakatutok sa aking mukha. Kusa kong naiharang ang aking braso para protektahan ang sarili ko. At ang dulo ng baston ay nagiwan ng malalim na hiwa sa braso ko. Nanlabo ang paningin ko dahil sa sakit. Pero nagngit-ngit akong ngipin at pinigilan ko ang aking ngaluha. Hindi ko ibibigay sa basurang lalaking ito ang satisfaction na makita akong mahina, 7 taon. Nanginginig ang boses ko. Tumira ako kasama mo sa isang maliit na apartment sa Cubao. Kumain tayo ng instant noodles, araw-araw. Nakmakaawa ako sa lahat ng makaibigan at pamilya ko para manghingi ng pera. Para lang matulungan kang maktayo ng negosyo. Mateo Ilagan. Kanito mo ba ako susuklian? Para bang nagiba ang ekspresyon niya isang saglit. Pero mabilis itong napalitan ng mas matinding galit. Ngayon, nagpapavictim kami. Pakinabang ka pa rin naman sa akin. Mula sa pang-6 hanggang sa pang-20 palo. Binilang ko ang bawat hampas ng sakit na tumama sa katawan ko. Nakapoktoto ko. Habang lalong nasasaktan ang katawan ko, mas lalong luminaw ang isip ko. Ang mga mata ko. Na dati hinabulak ngang pag-ibig. Ay nakita na rin sa wakas ang tunay. Na anyo ng lalaking ito, yung bakas na lipstick sa kanyang necktie. Yung pabango ang iba sa kanyang polo. At ang lahat ng gabi sa nakalipas na 6 na buwan. Na hindi siya umuwi. Gamit ang paluzot, na nag-overtime siya. Nang bumaksak ang huling palo. Nakadapa na ako sa sahig. Na parang isang itinapong basahan, habang humihinga. Itinapon ni Mateo ang baston at inayos ang magulo ni Yang Tie. Pag-isipan mo ang ginawa mo. Malamig niyang sabi. At huwag mo nang susubukan ang pasensya ko. Ang pagdabo ngang pinto ay umaling-awngaw sa aking mga tainga.
na halos makabingi. Nakahiga ako sa malamig na marmol na sahig. Naliligo sa sarili kong dugo. 7 taon na ang nakararaan. Para sa kanya. Tinalikuran ko ang bilyon-bilyong pisong, mana ko, at pinutol ang ugnayan sa aking ama. 7 taon pagkatapos. Dito sa Maranyang penthouse, sa BGC na sabay naming ipinundar. Binukbok niya ako hanggang sa magpasa-pasa. Nang dahil sa ibang babay, sa huling natitirang lakas. Gumulong ako at tumingala sa mataas na kisame. Ang crystal chandelier ay naklalabas na malambot na ila. Na nagbibigay liwanag sa bagbok kong katawan. Isa na namang kabalintunaan. Ako mismo ang pumili na chandelier na yan last year. Para ay celebrate ang pagpasok ng Nexus Tech sa stock market. Nasa sofa ang phone ko. 5 metro ang layo. Pero ang distansyang iyon ay parang isang maraton. Gumapang ako ngang dahan-dahan. Kinalatkat ang sarili ko. At naiwan ng nakakikilabot na bakas ng dugo sa sahig. Bawat galaw ko. Parang sinusunog nga apoy ang mga sugat sa likod ko. Pero kailangan kong maabot ang phone. Sa wakas. Nahawakan ng madaliri ko ang gilid ng cellphone. Pagunlock ko rito. Isang patak mudugo ang tumulo sa screen. Nanginginig ang mga kamay ko ng ideal ko, ang numerong 7 taon ko nang hindi tinatawagan. Pero nakatatak na ng malalim sa aking puso. Daddy. Ako to. Nang marinig ko ang linya. Tuluyan, nang gumuho, ang lahat nege emosyonal kong depensa. Sobra na ang pagiyak ko. Halos hindi na ako maintindihan. Sa kabilang linya, narinig ko ang basak ng isang porcelain cup. Tapos, ang nanginginig na boses ng aking ama. Si Ricardo Montemayor. Clara, ikaw ba talaga yan? Anak. Daddy. Ang sakit-sakit. Umiyak ako, na parang isang nawawalang batang babae. Nasa wakas, ay nakahanap ng daan pauwi. Nasaan kasinong may gawa nito sa'yo ang boses ng daddy ko ay mabilis na napalitan ng matinding put. Kabisadong-kabisado ko ang mukha niya, ang mukha na lalaking kilala sa business district bilang The Reaper. Si Mateo. Ginamit ang kamagong na baston. Sinubukan kong magsalita ng malinaw. Pero dahil sa sakit at pihati, naputol-putol ang mga salita ko. Tama na. Aysan mo ang location mo. May ipapadala ako ngayon din. Clara. Nandito na si Daddy. Wala nang mananakit sa iyo ulit. Pakababa ng tawag. Napabaluktot ako sa gilid ng sofa. Mas masakit pa ang pagsisisi kaysa sa mga pisikal kong sugat. 7 taon na ang nakararaan. Binala na ako ni Daddy na hindi mabuting tao si Mateo. Pero nagmatigas ako at pinilit kong pakasalan siya. Umabot pa sa puntong sinabi kong handa kong itakwil ang pamilya ko kung kinakailangan. Ngayon, pinakbabayaran ko na ang katangahan ko. Narinig ko ang papalapit na tunog ng isang helikopter. At ilang sandali lang. Mabilis at malakas na nakring ang doorbell. Sinubukan kong bumangon. Pero muli akong bumaksak sa sahig nang bumukas ang pinto. Nakita ko ang personal assistant ni Daddy. Si Mang Hernan. Kasama ang isang medical team na nagmamadaling pumasok. Miss Clara, namutla ang mukha ni Mang Hernan nang makita ang kalunos-lunos kong kalagayan. Mabilis niyang hinubad ang suit jacket niya at ibinalot sa akin. Hinihintay na po kayo ni Mr. Montemayor sa helicopter. Habang maingat nila akong inililipat sa stretcher, nakita ko sa pamamagitan ng aking mga luha kung paano pinulot ni Mang Hernan ang duguang baston. Ang tingin sa mga mata niya ay nakakapanindig balahibo. Dalhin niyo yan. Sabi ko habang nahihirapan. Kailangang makita ni Daddy yan. Kailangan niyang makita kung ano ang ginawa ng manugang na pinili ng anak niya. Sa loob ng helicopter. Ang daddy ko. Na nasa latte siya cheese na. Ay inatake sa puso nang makita ang katawan kong tatat ng sugat. Habang nagpapanik ang medical team at nagbibigay ng first aid. Hindi niya
kailanman binitawan ang kamay ko. Ang mga mata niya ay puno nga. Pakauhaw sa dugo na ngayon ko lang nakita. Clara, huwag kang mag-alala. Sabi ni Daddy. Nahihilo-hilo dahil sa gamot. Sisiguraduhin ni Daddy na magbabayad ang hayop na yon sa ginawa niya. Tumingin ako sa mailaw ngang siyudad na unti-unting lumalayo mula sa bintana. Doon sa ibaba. Naiwan ang nakaraan na inakala kong kaligayahan. Isang kasal kung saan binigay ko ang lahat. Pero pagtataksi lang ang ibinalik. Pero ngayon, isang malamig na determinasyon na lang ang natira sa puso ko. Kapalit na paak-ibah. Walang kaalam-alam si Mateo Ilagan. Hindi niya alam na ngayong gabi. Gamit ang 20 latay na iyon. Hindi lang niya winasak ang puso ang isang babae. Kundi ginising din. Niya, ang isang natutulog na higante. Ang tatay ko. Si Ricardo Montemayor. Ang pinakamakapangyarihang business tycoon sa Pilipinas. At ang galit ngang isang tulad niya. Laging dugo ang hinihinging kabayaran. Nang imulat ko ang mga mata ko. Nakakabulag ang kaputian ng paligid. Nang makita ko ang mga medical lights sa kisame. Narealize kong nasa VIP suite ako ng isang private hospital. Ang pakiramdam, ngubalat ko. Parang kinakagat ng libu-libong langgam. Miss, gising na po ba kayo isang boses? Pamilyar at tila bago. Ang narinig ko sa kanan ko. Nahihirapan akong lumingon. Nakatayo si Mang Hernan sa tabi ng kama ko. Ang dati niyang kalmadong mukha ay bakas ng matinding pag-alala. Sa likuran niya, 4 na bodyguards na nakaitim ang nakatayo. Parang nagbabantay ngang presidente. At si Daddy makaspa ngang boses ko. Parang niliha. Umiwas ng tingin si Mang Hernan. Nasa kabilang kwarto po si Mr. Montemayor. Dahil po sa matinding gulat sa kalagayan ninyo. Nagkaroon po siya ng myocardial infarction. Kakatapos lang pong angioplasty niya para lagyan ng stent. Sinubukan kong bumangon ng biglaan. Pero isang matinding hatak mula sa mga sugat sa likod ko ang nagpabuntong hininga sa akin sa sakit. Dahan-dahan akong hinawakan ni Mang Hernan sa balikat. Kumahinahon po kayo. Miss, ligtas na po si Mr. Montemayor. Kayo po agad ang hinanap niya pagising niya. Pero hindi pa po nagpapapasok ngang bisita ang madoktor. Bumaksak na lang ulit ako sa unan. Walang pigil ang pagas ng luha ko. 7 taon na walang komunikasyon sa pamilya ko. Hindi man lang ako umuwi sa mga burol o patay. Tapos sa unang pakikita ulit namin ni Daddy. Mukha akong binukbok na aso na puno ang sugat, salamin. Pahinging ang salamin. Nag-alangan muna si Mang Hernan bago inilabas ang phone niya. In-on ang front camera at inabot sa akin. Ang babae sa screen ay namumutla. May malinaw na latayng baston sa kaliwang pisngi. May magabakas pa na tuyong tugo sa gilid ni labi niya. Nangingini ang kamay ko nang buksan ko ang kwelyo ng hospital gown. Sa ilalim ni collarbone. May 5 o 6 na kulay ubeng. Pasa na nakakapatong-patong parang manakakadiring insekto. Ito ang naging kabayaran ng pag-ibig ko. Nasaan si Mateo, tanong ko. Sabay lapak ngang phone. Napakalaming ng boses ko. Halos hindi ko na rin makilala. Ayon sa latest intel. Pumasok siya sa opisina ng 9:00 ng umaga na parang walang nangyari. Sagot ni Mang Hernan, na may pigil na galit. Tila sigurado siyang hindi ka magsasampang kaso. Siyempre sigurado siya. Noong 3 taon ng aming kasal. Aksidente akong naitulak ni Mateo sa hagdan. At nabali ang bukong-bukong ko. Nang susubukan ko siyang i-report. Lumuhot siya. Umiiyak at nagmamakawa. Sabi niya, kapa nakaroon siya ang record sa pananakit. Makakansela raw lahat ng investments na nilalakat niya. Lumambat ang puso ko. Naksinunghaling pa ako sa doktor. Sinabing natisot lang ako. Iyon ang unang beses na pinatawad ko siya. At hindi iyon ang huli. Bumuka siyang pinto at isang middle-aged na lalaking nakawhite kutang pumasok.
kasama ang dalawang nurse. Miss Clara Montemayor. Ako po si Dr. Rivera. Ang inyong physician. Kinuha niya ang chart sa paanan ngang kama. Multiple contusions sa buong katawan. 3 doon ay nangangailangan ng tahi. May hairline fracture sa ikatlong rib sa kaliwa. At mild concussion. Nirerekomenda ko ang minimum na 2 linggong pagkaka-confine. Hindi. Matatag kong sabi. Kailangan kong makalabas dito sa loob ng 3 araw. Nanggunot ang no ni Dr. Rivera. Labag po iyon sa patakaran ng ospital. Sundin mo ang sinasabi niya. Isang malalim at otoritatibong boses ang umalingaw mula sa pinto. Napalingon kaming lahat. Nakasakay sa wheelchair ang daddy ko. Kasing puting papel ang mukha niya. At may IV sa likod, nega kamay niya. Isang nurse ang nagtutulak sa kanya. Habang ang isa naman ay hawak ang ifipol. Sa 7 taon na lumipas. Malaki ang itinanda ni Daddy. Puti na lahat ng buho niya sa gilid. At malalim na ang mga kulubot sa paligid ng mata niya. Pero ang kanyang paningin, kasing talas pa rin ngang isang agila. Eksaktong-eksakto sa kung paano ko ito natatandaan. Mr. Montemayor, hindi pa po kayo pwedeng bumangon, kinakabahang sabi ng doktor. Lumabas kayo. Mababang sabi ng tatay ko. Sa isang salita lang. Tumahimik ang buong kwarto. Kaming dalawa na lang. Ang katahimikan ay parang isang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Ano ba ang sasabihin ko pahingi nang tawat palusot reklamo ang mamalulupit na salitang binitawan ko nang umalis. Ako ng bahay 7 taon na ang nakararaan. Ay parang maga kutsilyong nakatarak. Ngayon sa puso ko, dumapo ang tingin ni Daddy sa nakalabas kong braso. Ang bahagi kung saan pinakamalala ang malatay ng baston. Biglang nanlate ang mamata niya. At naikuyom niya ang kanang kamao niya hanggang sa pumuti ang kanyang nabuko. 20. Napakababang ang boses ni Daddy. Pero parang katahimikan bago dumating ang bagyo. Tumango ako. May nakabara sa lalamunan ko. Bakit ngayon ka lang tumawag pakakasabi nito? Bahagyang nanginik ang panga ng tatay ko. Nangulimlim ang paningin ko sa mga luha. Kala ko po. Makbabaho siya. Ito yung landas na pinili ko. Kaya naniwala akong kailangan ko itong panindigan. Kahit gumapang pa ako. Biglang umubo ng malakas ang tatay ko. Sa sobrang gulat ko. Muntik na akong mapatalon mula sa kama. Kinaway niya ang kamay niya para sabihing ayos lang siya. At kumuha ng checker na panyo mula sa bulsa niya para punasan ang bibig niya. Tumigil ang paktibok ng puso ko nang makita ko ang luma at gasgas na panyo. Iyon yung binigay ko sa kanya noong high school pa ako para sa Father's Day. Tinago niya ito. Sa loob ng maraming taon. Clara. Sabi ni Daddy. Habang tinutupi ang panyo na may biglang malambot na boses. Alam mo ba kung ano ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat ng mga taong ito? Umiling ako habang umiyak. Hindi yung hinayaan kitang umalis. Kundi yung hindi kita iniwi nung unang beses pa lang na pinagbuhatan ka ngang kamay ngagong iyon. Nagliwanag ang luha sa mga mata ni Daddy. Buwan-buwan akong nire-reportan ni Hernan tungkol sa iyo. Alam kong hindi aksidente yung nangyari sa hagdanan. Nakalimutan ko ang sakit dahil sa tindi ang gulat. Bantay sarado pala ako ngang tatay ko sa buong panahong iyon. Ibig sabihin. Alam mo na tumira kami sa napakalit na apartment. Na nagpakalasing ako para lang makakuha ng investos para kay Mateo kahit pa yung araw na nakunan ako. Habang siya ay nakikipag-golf sa kliyente bakit wala kang ginawa. Dahil sa lintik kong pride. Mapait ng ngiti ni Daddy. Hinintay kong yung kayamanan ko. Yung nag-iisa kong anak. Ang makarealise mismo nito at bumalik sa akin ng kusa. Pero hindi ko inakala na may lakas ng loob ang hayop na iyon na gawin ito sa iyo. Itinulak ni Daddy ang wheelchair niya papalapit sa kama ko. Nanginginig ang kanyang kamay nang dahan-dahan niyang haplusin ang sugat sa pisngi ko.
Ang kamay na iyon na nagpapatakbo sa isang buong imperyong negosyo ay kasing lambot ng balahibo. Daddy. Dahil sa pagkakabanggit ko ngang salitang iyon sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon. Bumigay ako at humagulgol ng walang tigil. Hinawakan ng mahigpit ni Daddy ang kamay ko. Hahayaan mo ba akong ayusin? Ito ngayon sasagot sana. Ako ang tango. Nang biglang bumukas, nang malakas ang pinto ng kwarto. Isang batang lalaki na naka-designer suit ang nagmamadaling pumasok na may hawak na patong-patong na papeles. Ate. Nahanap ko na hindi lang. May kabit ang hayop na yon. May 1 taong gulang pa silang. Anak na pahinto siya nang makita ang makahawak naming kamay. Oh. Nakaistorbo ba ako? Halos hindi ko makilala ang kapatid kong, si Lucas Montemayor. 7 taon na ang nakararaan. Isa lang, siyang college kid na laking naka-hoodie at naka-5 video games lang. Ngayon, mukha na siyang elite executive. Ang eksaktong salami na anino ni Daddy. Lucas. Sinubukan kong ngumiti. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Sabi niya. At biglang namula ang kanyang mga mata. 7 taon na walang kahit isang textman lang. Tapos babalik ka sa ganitong kalagayan, muntik ko nang basagin yung computer ko nang isend sa akin ni Hernan ang nga pictures mo. Diretsuhin mo na. Sabi ni Daddy sabay tihim. Huminga ng malalim si Lucas at inabot sa akin ang mga dokumento. 3 taon nang natutulog si Mateo kasama ang isang babaeng nagngangalang Lauren Tolentino. Siya ang kasalukuyang CFO Nexus Tech. Last year, bumili sila ng mansion sa Tagaytay at ipinangalan kay Lauren. At ang pinakamahalaga, binaba niya ang boses niya. May anak sila. Kaka-1 taon lang. Kusang binuklat ko ang mapahina. Nandun ang maka-pictures ni na Mateo at Lauren na naklalambingan. Ang titulong lupa. At kahit ang birth certificate ng bata. Ang pinakamasaklap na bahagi. Ang petsang kapanganakan ng bata. Ay, eksaktong araw kung kailan ako nakunan. Paano mo nakuha to bahagyang? Nanginginig ang litrato sa kamay ko. Sa pera. Mabibili mo lahat nega impormasyon. May pagmamalaking sabi ni Lucas. Oh. At may mas nakaka-interes pa rito. Nilabas niya ang isa pang papel sa loob ng garaang 6 na buwan. Umabot ng 10 bilyong piso na pondo ng Nexus Tech ang nilipat sa Cayman Islands sa pamamagitan ng isang shell company. Ang taong nag-asikaso ang ga-transfer na iyon. Walang iba kundi si Lauren Tolentino. Naging mapanganib ang tingin ni Daddy. Naknanakaw sila ang assets. At hindi lang iyan. Turo ni Lucas sa isa pang dokumento. Last week, kumuha si Mateo ngang 5 billion pesos na life insurance policy para kay Lauren at sa anak niya. Ang beneficiary ay ang bata. Nanlamig ang buong katawan ko. Pagkatapos ng 7 taong pagsasama. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng galaw na iyon. Nagahanda si Mateo sa annulment. At wala siyang balak na bigyan ako kahit 1 sentimo. Pirmahan mo to. Ate. Inabot sa akin ni Lucas ang isang power of attorney. Inumpisahan na ni Dat ang retribution plan. Pero kailangan niya nga authorization mo para isagawa ito sa malawakang saklaw. Tumingin ako kay Daddy. Tumango lang siya ng tahimik. Ang dahilan kung bakit nakarating ang Nexus Tech sa kinalalagyan nito ngayon ay dahil sa pondo at connections na lihim kong ipinasa sa kanya mula sa pamilya ko. Panahon na para bawiin ang lambat. Ang dokumento ay punong mamasalimot na clauses. Pero malinaw na nakasulat sa huling linya. Ang Montemayor Group ay binibigyan autorisasyon na gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang laban kay Mateo Ilagan at sa kanyang makaugnay na kumpanya at kasos. Pinirmahan ko ito ng walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Daddy ang dokumento. Ang kanyang mukha ay nakpakita nga napakatalim na ekspresyon na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Hernan.
Sabihan mo ang lahat ng departments na simulan na ang plano. Opo. Mr. Montemayor. Sumupat si Mang Gernan sa pinto. Hawak ang kanyang phone. Team A. Stock Market. Team B. Makipag-ugnayan sa mga bangko at creditors. Team C. Kolektahin lahat ng ebidensya ng illegal activities. Kailangan matapos ang phase 1 sa loop ng 3 araw. Tinulungan ako ni Lucas na i-recline ang kama at naglagay nga malambot na unan sa likod ko. Ate, alam mo ba kung magkano ang trading price ngayon, NG shares ng Nexus Tech umiling ako? Nasa 40,000 pesos per share. May market capitalization na abot sa 600 billion pesos. Ngumiti siyang nakakaloko. Ano kaya ang mangyayari kung bigla nating ibenta ang 15% stake natin at sabay tayong magpakalat ng balita tungkol sa creative accounting nila babagsak ang stock nila? Hihit pa ron. Malamig na ngiti ni Daddy. May 150 bilyong pisong loan si Mateo kung saan collateral ang mga shares niya. Kapag bumaksak ang presyo ngang masyadong mababa, the banks will execute a margin call and force a sale. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ibig sabihin nun, maaring mawalan ng kontrol si Mateo sa kumpanya niya sa loob lamang ng isang gabi. Nakapagtataka. Wala akong naramdamang kahit katiting na awa. Etong pisa pa lang yan. Excited na sabi ni Lucas. Step 2. Kukontakin natin lahat ng partners at clients niya. Igagaranti natin ang kita nila on behalf of the Montemayor Group. Kapalit ng pag-cancel ng contracts nila sa Nexus Tech. Step 3. Patuloy ni Dade. Makakatanggap ang BIR at SACNG. Detalyadong report tungkol sa tax evasion at bribery Nexus Tech sa nakalipas na 3 taon. Habang nakikinig sa masusi nilang plano, narealis kong walang kaalam-alam si Mateo kung sino ang kinalaban niya. Hindi nakarating ang Montemayor Group sa tuktok ng business world sa Pilipinas sa loob ng 30 taon sa pamamagitan lamang ng malinis na paraan. Oh! Nga pala? Sabi ni Lucas na parang may naalala. Ate, natatandaan mo ba si Chloe Javier? Yung best friend mo, siyempre naman. Anong meron kay Chloe Deputy Editor na siya ngayon sa Financial Chronicle? Specializing in corporate crime. Kumindat sa akin si Lucas. Nang sabihin ko sa kanya na pababagsakin natin si Mateo, nag-offer siyang gumawa ng special expose. Si Chloe Javier. Ang soma ko nung koleja. Ang taong unang nagsabi sa akin na hindi tamang lalaki para sa akin si Mateo. 7 taon na ang lumipas. Pero may nakaalala pa rin pala sa akin, Mr. Montemayor. Pumasok nang nakmamadali si Mang Hernan. Pumunta raw si Mateo Ilagan sa lumang apartment ninyo. Nang hindi niya mahanap doon si Miss Clara, papunta na siya rito sa ospitaleng gayon. Naging yellow ang tingin ni Daddy. Hayaan niyo siyang pumasok. Kalmado kong sabi. Habang walang malay na hinihimas ang mga sugat sa braso ko, may kailangan akong sabihin ng harapan sa kanya. Nakatinginan sina Daddy at Lucas at tumango sila nang makalis sila. Pumasok ang gisyang nurse at binigyan akong painkiller. Nang umapekto ang gamot, nawala ang sakit. Pero naging sobrang linaw ngang pag-isip ko. Tumingin ako sa asul na kalangitan mula sa bintana at naalala ang ulan nung araw na lumayas ako ngang bahay 7 taon na ang nakararaan. Nang araw na iyon, binasag ni Daddy ang vintage blue label niya sa opisina. At ang mommy ko, halos himatayin sa pagiyak. Ano ba ang sinabi ko sa kanila nun? Oh, tama. Kahit mamatay pa ako sa gutom. Hinding-hindi ako babalik at gagapang sa inyo. Nakakabulag talaga ang batang pag-ibig. Para kay Mateo. Tinalikuran ko ang full scholarship ko sa Harvard Business School. Naktayo, ako ang negosyo, kasama siya mula sa wala. At tinalikuran ko ang sarili kong pamilya. Nung unang beses niya akong sinaktan, kinumbinsi ko ang sarili ko na dahil lang iyon sa stress. Nung umuwi siya ng umaga,
Nagsinungaling ako sa sarili ko na nag-overtime lang siya. Kahit nung nakipag-affair siya sa sekretary niya. Sinisi ko ang sarili ko. Iniisip na hindi ako sapat para sa kanya. Tamang-tama nang hinihila na akong gamot sa malalim na pagtulog. Narinig ko ang ingay sa labas ng kwarto. At tapos, ang pamilyar na boses ni Mateo. Asawa niya ako sino kayo para pigilan ako bumukas ang pinto at galit na pumasok si Mateo. Pakakita niya sa akin. Nanigas siya. Ang tingin niya ay dumaan sa mga sugat sa mukha ko. Sa nakakas kong braso. At sa huli. Sa kamagong na baston na naiwan bilang ebidensya sa tabi ng kama. Clara. Biglang lumambot ang boses niya. Sobrang lasing lang talaga ako kahapon. Hindi ko sinasadya. Tahimik kong tiningnan ang lalaking minahal ko sa loob ng 9 na taon. Ang sweet niya ay regalo ko pa. Ang relo niya ay binili ko mula sa naipon kong allowance. Pati yung necktie niya. Ako pa ang pumili. Nakakatawa. Ngayon ko lang nakita kung sino talaga siya. Lumabas ka. Napakakalmadong boses ko. Pati ako nagulat. Hon. Pakinggan mo ako. Umakbang siya palapit sa akin. Pero biglang sumulpot si Mang Hernan at humarang sa kanya. Mr. Ilagan. Kasing lamig ng yelo ang boses ni Mang Hernan. Kailangang magpahinga ni Miss Clara. Nahing matikas ang mukha ni Mateo. Sino ka ba sa inaakala mo asawa niya ako Clara? Sino ang mataong? To bakit ka na sa VIP suite tinawagan mo ba ang pamilya mo? Sa halip na sumagot. Pinindot ko ang call button. Sa tabihan na kama. 5 segundo lang. Pumasok ang 4 na bodyguards at pinalibutan si Mateo. Lumabas po kayo. Sabi nung nasa unahan. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Ang galit ni Mateo ay napalitan ng pakalito. Clara, huwag mong gawin to. Asawa mo ako. Protektado, nebatas ang kasal natin. Malapit na itong matapos. Tumingin ako kay Mang Hernan. Nandito na po ang abogado. Naghihintay siya sa conference room. Miss. Sagot niya. Namutla na parang kandila ang mukha ni Mateo. Gusto mo niya nulmente, tinis ko ang sakit, niya mea sugat ko. Dahan-dahan akong umupo at tiningnan siya ng diretso sa mata. Mateo, alam mo ba kung ano ang pinakamalaki mong pagkakamali kagabi umiling siya? Litong-lito. Nagamit ang 20 latay na iyon. Ginising mo ang mga Montemayor. Ngumiti ako ng tipid. Hayaan mong ipakilala ko ulit ang sarili ko. Ako si Clara Montemayor. Ang kaisa-isang anak ni Ricardo Montemayor. At ang nag-isang tagapagmanaeng Montemayor Group. Habang pinapanut ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Pinindot ko ang isang button sa tabi ng kama. Kusang bumukas ang window blinds. Ipinakita ang helicopter ng Montemayor Group na dahan-dahang lumalapak sa helipat ng ospital. Ang gintong logo ng Montemayor ay kumikinang sa ilalim ng araw. Nagsimula na ang laro. Hon. Mababa kong sabi. Sana magustuhan mo ang inihanda kong divorce present para sa iyo, Miss Valdehama. Package po para sa inyo. Inabot sa akin ng kurya ang isang eleganteng kahon. Kinuha ko ang ballpen at pinirmahan ang resibo sa pangalang Clara Valderrama. Ito ang bago kong pangalan. Bago kong identity. Ang baluti kung saan muli, akong naging ako. Sa loob ng kahon ay isang custom-tailored na suit. Ang dark navy na tela ay may simpleng pattern. At perpekto ang tabas nagbibigay, ene aura, ene autoridad, pero pambabae pa rin. Inilatag ko ang suit sa kama at hinaplos ito. Ramdam ang bawat tahi. Ang presyo ng suit na ito ay katumbas ng ang kalahating taon kong ipon nung nagtitipid ako sa groceries. Miss, handa na po ang sasakyan. Tahimik na sabi ni Mang Hernan, mula sa labas ng pinto. Bababa na ako, in 10 minutes. Kinuha ko ang makeup, mula sa vanity mirror.
Ang babae sa salamin ay parang ibang tao sa akin. Si Clara Montemayor ay hindi nagme-makeup noon. Laging nakakomportableng damit. At nakatali ang buhok sa isang magulong ponytail. Pero si Clara Valderrama, ang bagong identity na ginawa ni Daddy para sa akin, ay nanggangailangan ng perpektong makeup. Elegantang ayos ng buhok at presensya na kayang maninda ng kahit sinong business partner. Naitago ng foundation ang latay sa piski ko. Ang dark eyeliner ay nagpatalim sa aking tingin. At ang deep red lipstick ko, ang naijing deklarasyon ko en nyegiara. Tinali ko ang mahaba kong buhok ng maayos. Ipinapakita ang diamond earrings na nakakahalaga ng milyon-milyon. Isa na naman itong pirasong baluti na ipinadala ni Daddy kagabi. Sinuot ko ang suit at tiningnan ang sarili ko sa full-length mirror. Nakakapagtaka. Binago eneje damit. Na ito ang postura ko. Tumuwit ang mga balikat ko. Naking depinido ang baywang ko. At naglabas ako en presensyang imposibleng hindi mapansin. Panghuli. Sinuot ko ang gold-rimmed glasses na walang grado. Kinukumpleto ang pagpapalit anyo ko mula sa isang asawa tungo sa isang elite corporate executive. Magugustuhan kaya ni at bulong ko sa sarili ko. Sabay kuhangang briefcase mula sa desk. Sa lumang briefcase ay ang perpektong resume ni Clara Valderrama. Masters mula sa Harvard Business School. Ang toto kong work experience sa isang investment firm sa Singapore. Isang background na gawa-gawa ni Daddy at kasalukuyang nahire bilang Director of Strategic Investments para sa Zenith Partners. Isang direktang kalaban ng Nexus Tech. At may napakalaking sweldo. Ang posisyong ito ay magbibigay sa akin ng front row seat sa pagbagsak ng imperyo ni Mateo. Pagbabako. Nagalmusal, sina Daddy at Lucas sa dining room. Nang makita ako ni Daddy, napahinto sa himpapawit ang kape niya at napakurap siya. Kamukhang kamukha mo ang mommy mo nung bata pa siya. Yun lang ang sinabi niya. Pero nakita kong patago siyang nagpunas ang luha. Pumito si Lucas. Ate, sa itsura mong yan, panigurado nga takihin sa puso si Mateo. Iyan nga mismo ang gusto ko. Sabi ko, sabay higop sa kapeng inihain ng butler. Handa na ba ang lahat sa Zenith Partners? Siyempre. Inabot sa akin ni Lucas ang tablet niya na nagpapakita ang isang file. Ngayong 10:00. May strategic meeting. At attend ang mga tao mula sa Nexus Tech. Nakataon lang. Ngumiti siya ng nakakaloko. Ang ipinadala nilang representative ay si Lauren Tolentino. Mahigpit kong hinawakan ang mung ng kape. Si Lauren Tolentino, ang kabit ni Mateo, ang sumira sa kasal ko. At ngayon, isa sa mataong pinakagusto kong makaharap. Huwag mong ilabas agad lahat ng baraha mo. Sabi ni Daddy. Sabay babaeng diaryo niya. Nakakatusok ang tingin niya. Tandaan. Revenge is a dish best served cold. Understood. Sabi ko. Sabay kuha ng briefcase ko. Ngayong araw. Magpapakilala lang ako. Pinagbuksan akong pinto ni Mang Hernan. Isang itim na may bah ang tahimik na lumabas mula sa Montemayor Estate. 7 taon na ang nakararaan. Umalis akong bahay, sakay bus. Ngayon, bumabalik ako sakay nito. Nakakatawa talaga ang tadhana. Ang headquarters ng Zenith Partners ay isang 40-story glass skyscraper sa gitna ng BGC. Nang huminto ang sasakyan sa entrance, inabutan ako ni Mang Hernan ng bagong phone. Handa na po ang lahat. Nakasave na po ang primary contacts. Sabi ni Mr. Montemayor. I-update niyo daw po siya agad sa kahit anong mangyari. Tumango ako. Huminga ng malalim. At naglakad papunta sa revolving door, abala ang lobby sa daming ang tao. Lahat ay naglalabas, nege aura, ne pagmamadali at kayabangan, na tipikal sa mega corporate elite. Binigyan ako ng professional na ngiti ng receptionist. Good morning. Do you have an appointment, Clara Valderrama?
First day ko. Pinakita ko sa kanya ang onboarding letter ko. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at naging sobrang galang. Miss Valderrama. Pasensya na po. Hindi ko kayo nakilala. Na-inform na po kami ng HR. Ihahatid ko na po kayo sa opisina ninyo. Habang sumusunod ako papuntang elevator. Ramdam ko ang mamapanuring tinjin sa paligid ko. Halatang nakukuryos ang mga empleyado ng Zenith sa bagong pasok na executive na ito. Eksakto ito sa gusto ko. Misteryo ang pinakamagandang kamuflage. Nasa 28th floor ang opisina ko. Malawak ito. Maliwalas. At may magandang view ng siyudad. Sa desk. May mga folders. Laptop. At access card na may bago kong panggalan. Mamayang 10:00 AM po. May strategic partnership. Meeting kayo sa boardroom sa 35th floor. Paalala ng receptionist. Gusto po kayong makita ng CEO na si Mr. Perez. Pagkalis niya. Nilok ko ang pinto at mabilis na ni-review ang mga file sa computer. Naghahanda ang Zenith Partners ng isang malaking real estate project at kailangan nila ng mga partners. Isa narito ang Nexus Tech. Napakahalaga ng project na ito para kay Mateo. Kung makuha niya ito, mababawasan ang papabigat niyang problema sa pondo. Hausapit na ni Helters. Inayos ko ang napapeles ko at pumunta sa boardroom. Ang refleksyon ko sa elevator ay nagpapakita ng isang malamig at kalmadong babae. Walang makakapag-isip na ang babaeng ito na perpekto ang makeup ay nakahiga lang sa ospital, nang duguan ilang araw pa lang ang nakakalipas. May dos-dos ng tao na sa boardroom. Ang middle-aged na lalaking nakaupo sa dulon mesa ay agad na tumayo. Kayo siguro si Miss Valderrama. Ako si Albert Perez, CEO ng Zenith Partners. Marami na akong magagandang narinig tungkol sa iyo. The pleasure is mine. Your reputation precedes you. Sabi ko. Nakipagkamay habang sinadyang pababain ang boses ko. Malayong malayo sa malambing. Na boses na ginagamit ni Clara Montemayor noon. Ipinakilala ako ni Mr. Perez Sholot. Miss Clara Valderrama. Ang talent na kinuha natin mula sa Singapore. Mula ngayon, siya na ang mamumuno sa Strategic Investments Department at hahawak sa proyektong ito. Ngumiti ako at binati ang lahat. Pero ang tingin ko ay nakatutok sa isang babaeng kararating lang. Nasa early 30s siya. Nakamasikip na dress. Makapal ang makeup. At naglalakat na parang maingay na paboreal dahil sa tunong heels niya. Si Lauren Tolentino. Ang Chief Financial Officer CFO na representative ng Nexus Tech. Nagpakilala siya gamit ang napakatamis pero nakakasuyang boses. Bumaon ang makuko ko sa palat ko. Pero pinanatili ko ang perpektong ngiti sa mukha ko. Ito ang kabit ni Mateo. Ang third party sa kasal ko. Pamilyar sa akin ang diamond necklace sa lig niya. Iyon ang anniversary gift na sinabi ni Mateo na naiwala niya daw last year. Pagsimula ng meeting, pinilit kong mag-focus sa project presentation. Nakaupo sa tapat ko si Lauren. At sa kanyang paggalaw para ayusin ang buhok niya. Ipinagmadyabang niya ang isang Cartier bracelet sa pulso niya. Isa na naman sa mga nawawala kong alahas. Ang explanation niya tungkol sa financial situation ng Nexus Tech ay puro butas. Pero tinakpan niya iyon ng matatamis na ngiti at rehearsed na kilos. Habang pinapanood ko siyang nakikipag-usap sa mga lalaking executives. Naintindihan ko kung bakit na-attract sa kanya si Mateo. Pareho silang ipokrito at mukhang pera. Miss Valderrama. What is your take? Biglang tawag sa akin ni Mr. Perez. Lahat na mata ay napunta sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen ko sa mesa. Tingin ko. Masyadong optimistic ang financial model ng Nexus Tech. Ayon sa estimates ninyo, ang return on investment period ay 2 taon lang. Pero ayon sa industry data, ang average para sa ganitong project ay 3.5 years. Nawala ang ngiti ni Lauren.
Ang model namin ay gumagamit ng mga proprietary variables. Anong klaseng variables tinitigan ko siya sa mata? Fictitious revenue o underestimated costs. Natahimik ang buong kwarto. Namula na parang kamatis si Lauren. Kine-question mo ba ang professionalism namin? Naglalahad lang ako ng reasonable doubt. Binuksan ko ang isang report, halimbawa. Rito. Ang calculation ng land value appreciation ay masyadong mababa kumpara sa benchmark. At rito, ang marketing costs ay halos kalahati lang ng industry average. Ang ganitong basic errors ay hindi dapat nakikita sa report mula sa isang kumpanya tulad ng Nexus Tech. Mabilis na tumadyo si Lauren. Kailangan kong sagutin itong tawag. Patakbo siyang lumabas gamit ang heels niya. Nakatinginan ng makahulugan si Mr. Perez at ang ibang executives. Tama ang hinala ko. Matagal na ring nagdududa ang Zenith Partners sa Nexus Tech. At binigyan ko lang sila ng pagkakataon para questionin sila sa publiko. Pagkalipas ng 10 minuto. Nang bumalik si Lauren. Bakas sa mukha niya ang matinding kaba. I apologize. May urgent matter na nangyari sa opisina. At kailangan kong bumalik agad. Magpapadala na lang kami ang clarification sa mga katanungan ni Miss Valderrama sa ibang araw. Nagmamadali niyang ginayos ang mga papeles niya tumalis. Nakalimutan pa nga niyang mamigay ng business cards niya. Nakita ko ang missed call mula kay Mateo sa screen ng phone niya. Siguro. Napansin na rin niyang may mali. Pagkatapos ng meeting. Pinatawag ako ni Mr. Perez sa opisina niya. Miss Valderrama. Mukhang pamilyar na pamilyar ka sa Nexus Tech. Responsibilidad ko po na protektahan ang finances ng kumpanya. Kaya nahanda po ako ng maigi. Excellent. Tumango siya ng may pakabilit. Honestly, medyo nag-alangan na kami sa partnership na ito dati pa. Malaking tulong ang mga observations mo ngayon. Paglabas kong kwarto, nag-vibrate ang phone ko. Message mula kay Lucas Ate. Breaking news. 3 sa top clients ni Mateo. Nag-terminat. NG contract. Balita ko nagwawala siya sa opisina at naninira NG gamit. Ngumiti ako ng tipit. Umpisa pa lang yan. Hone. Paglabas kong opisina. May nakasalubong akong hindi inaasahan sa harap ng building. Isang babay na nakasuot ng beige na trench coat na nakatayo sa may fountain. Nang makita niya ako, nagliwanag ang mga mata niya. Clara, ikaw ba talaga yan? Lumapit siya, pero biglang napahinto. Ay. Teka. Dapat ba Clara Valderrama na ang itawag ko sayo? Nanigas ako habang pinakmamasdan ang mukha niya. Maikling buhok. Maliliwanag na mata. At ang kilalang nunal sa gilid ng bibig niya. 7 taon na ang lumipas pero halos hindi siya nakbago. Chloe, maingat kong tanong. Oh my God. Akala ko, nakalimutan mo na ako. Niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong sa tenga ko. Sabi sa akin ng pinsan ko, nandito ka raw. Kailangan nating mag-usap. Dinala niya ako sa isang malapit na coffee shop. Pagupo naming. Lumingalinga ako nang hindi binababa ang depensa ko. Paano mo ako nakilala? Wag ka ngang magpatawa. Inirapan ako ni Chloe. 4 na taon tayong makasama sa college dorm. Akala mo ba di kita makikilala dahil lang nakpalit kang buhok at naksalamin? Biglang naging seryoso ang ekspresyon niya. Kwento sa akin ni Lucas. Yung ginawa sayo ni Mateo. Ang hayop na yon. Dinela na pakista ang maghapon namin asalit kaming natahimik. Hinailong ni Chloe ang lato niya. Makinig ka. Isa na akong investigative reporter, ngayon sa Financial Chronicle. Specialized ako sa corporate crimes. Matagal ko nang binabantayan ang Nexus Tech. Tumigil ang pinting ang puso ko. Anong nahanap mo? Saan ba ako mag-uumpisa? Binaba niya ang boses niya. Tax evasion. Creative accounting. Kickbacks. Pero ang pinakamatindi. Nakikipagunyayan gayon, si Mateo sa isang foreign company para ibenta ang gizong technological, pat na pinagbabawal, i-export ng gobyerno nata. Nangunot ang nuko.
Isang basura si Mateo bilang tao. Pero lagi niyang pinakmamalaki na isa siyang makabayang negosyante. Hindi logikal na gagawa siyang ganun. May inside source ako. Patuloy ni Chloe. Ubos na ang pondo ng Nexus Tech. Naipit na si Mateo. Ang problema. Ang tech na ito ay konektado sa national security. Kapag natuloy ang bentahan, hindi na lang ito simpleng white-collar crime. Tumunog ang alarma sa utak ko. Sabi ni Daddy. Lubusan niyang wawasakin si Mateo. Pero kung may kinalaman ito sa national security, mas magiging komplikado ang sitwasyon. Kailangan ko ng ebidensya. Sabi ko. Nakatitik sa mata ni Chloe. Matutulungan mo ba ako siyempre? Ngumiti siya. Pero sa akin ang exclusive Deal. Nakpalitan kaming numbers at nakasundong mag-usap ng mas detalyado sa weekend. Paglabas ng coffee shop. Biglang hinawakan ni Chloe ang kamay ko. Nung bigla kang nawala 7 taon na ang nakakaraan. Muntik na kitang i-report sa pulis bilang missing person. May bumara sa lalamunan ko. Sorry. Hindi mo kailangang mag-sorry. Tinapik niya ang balikat ko. Ngayon. Makasama, nating ipapakulong ang basurang, yon sa bilibid. Pagbalik ko sa Montemayor Estate. Alas 8, na NG gabi. Hinihintay na ako ni Daddy at Lucas sa study room. Maraming nakakalat na dokumento sa desk. How was your first day? Tanong ni Daddy. Nang hindi tumitinggala. Namit ko si Lauren Tolentino. Sabi ko. Hinubad ang jacket ko. Mas mukha siyang palangkera sa personal kesa sa pictures. Napakunot noo si Lucas sa pandidiri. Yung babaeng yon. May nakadikit sa katawan na karatula na nagsasabing kabit ako. Yung project tanong ni Daddy. Kinwestiyon ko yung financial data, ang Nexus Tech sa harap en lahat. Walang nasabi si Lauren. Hindi ko mapigilang ngumiti. Nga pala. Balita ko nawalan ng 3 major clients si Mateo ngayon. Ngumiti si Daddy. 5. Bukas ng tanghali. Magiging 7 yan. Ate. May bago tayong nalaman tungkol kay Lauren Tolentino. Sabat ni Lucas nang excited. Hindi lang siya basta kabit. Naging financial manager siya sa 2 kumpanya dati. At sa parehong kaso, may hinala ng embezzlement. Pero nakalusot dahil walang ebidensya. Mahal ba talaga niya si Mateo? Sarcastic kong tanong, mas malamang nahabol lang niya ang pera. Sagot ni Lucas. Inabot sa akin ang table. Tingnan mo to. Last year, natalo siya ng 300 milyong peso sa isang casino. At si Mateo ang nakbayad na lahat. Yumiling ako. Ayaw na ayaw ni Mateo sa sugal. Hindi ako makapaniwalang sinira niya pati ang prinsipyong iyon para sa kabit niya. At may mas hindi ka panipaniwala pa. Nilabas ni Lucas ang isang medical report. Nanganak si Lauren last year. Pero sa birth certificate, blanco ang pangalan ng ama. Napaangat ang ulo ko. Sigurado ba kayong anak? Yon ni Mateo Stoprosice. Nang gumit si Lucas na parang nanalo. Hinak ko ang system ng lab kung saan sila nagpa-paternity test. Inabot sa akin ni Daddy ang isang dokumento. Ito ang original report ng test na yon. Pinapadalhan ni Mateo si Lauren ng 5 milyong piso kada buwan bilang child support gamit ang mga offshore accounts. Mabilis kong binasa ang report. Malinaw ang conclusion, may 99% probability na sina Mateo Ilagan at ang batang nangangalang Liam Tolentino ay may biological relation bilang ama at anak. Ang petsa ng report September, tineng nakaraang taon. Ang mismong birthday ko. Nung araw na yon. Sinabi sa akin ni Mateo na may business trip siya sa Boston. Ate. Okay ka lang nakaalalang tanong ni Lucas. Sinara ko ang report. Kakaiba ang pagiging kalmado ng boses ko. Okay lang ako. Actually, mas nakakasiguro na ako ngayon. Tumango si Daddy. Tandaan. Nilalabong galit ang pag-iisip. Dapat natin siyang sirain na may malamig na ulo.
Eksakto namang pumasok si Mang Hernan. Mr. Montemayor. Nasagate po si Mateo. Nagpupumilit po siyang makita si Miss Clara. Nagkatingginan kaming tatlo. Papasukin niyo. Malamig na sabi ni Daddy. Dumating na ang panahon. Sa sala. Hinihintay ko siya habang nakatayo sa may bintana. Rinig ko ang pamilyar na yaba ng paa na papalapit. Pumukas ang pinto. Clara. Ikaw ba talaga yan? Dahan-dahan akong humarap. Sa ilang araw na hindi ko siya nakita. Sobrang laki ngang itinanda niya. Namumula ang mga mata niya at gusot-gusot ang suwet niya. Wala nang natira sa confident na lalaking kilala ko. Mr. Ilagan. Napadaan kayo ginamit ko ang sadyang malamig na tono. Huwag mong gawin to. Humakbang siya, papalapit at biglang lumuhod. Clara. I'm sorry. Sobrang lasing lang, talaga ako nung araw na yon. Hindi ako sa sarili ko. Please. Patawarin mo ako. Nang makita ko siyang nakaluhod at nagmamakaawa. Nakaramdam ako ng awa. Awa. Hindi pagmamahal. Ito ang lalaking minahal ko ng sobra. Itong kaawa-awang nilalang na gumagapang at nagmamakaawa sa sahig. Tumadyo ka. Tigilan mo ang pag-arte. Malamig kong sabi. Nandito ka para pakiusapan akong sabihin sa tatay ko na itigil na ang mga atake sa Nexus Tech. Tama ba? Namutla siya at dahan-dahang tumayo. Clara. 7 taon tayong magkasama. May pinagsamahan tayo. Pinagsamahan tumawa ako ng nakakainsulto. Kakadiscover ko lang na may 1 taong gulang na anak kayo ni Lauren Tolentino. Tapos kakausapin mo ako tungkol sa pinagsamahan natin, nanginig siya, na parang tinamaan ng kidlat. Paano mo nalaman? Liam Tolentino. Born September 5 of last year. 7 Pfund. Sinabi ko, word for word. Gusto mo bang sabihin ko rin sa'yo ang paternity? Report number. Nawalan ngang kulay ang mukha niya, at napaatras ngang 2 hakbang. Clara. One night, mistake lang yon, ikaw ang tunay kong mahal na mahal mo ako. Binuksan ko ang kwelyo ng shirt ko para ipakita sa kanya ang malatay ng baston sa ilalim nito. Ganito mo ba ako kamahal? Hindi siya makapagsalita at umiwas ng tingin. Lumapit ako sa kanya. Ang amoy ng katawan niya ay nakakadiring. Halong paborito niyang pabango at pabango ni Lauren. Mateo. Ngayong araw, namit ko si Lauren Tolentino. Tahimik kong sabi, suot niya ang necklace ko, ang relo ko. Natutulog kasama ang asawa ko. At inanakan mo pa. Paano mo kaya ako dapat bayaran para sa lahat ng ito? Biglang naging mabangis ang mukha niya. Kapag ginagalaw mo siya. Ano? Papaluin mo ba ulit ako ngang 20 beses? Tumawa ako ng malakas. Huwag kang magpatawa. Wala akong pakialam sa babaeng yon. Ang gusto kong sirain ay ikaw. Mateo Ilagan. Ang negosyo mo. Ang reputasyon mo. Lahat ng meron ka. Hindi mo magagawa yan, sigaw niya. Ang Nexus Tech. Itinayo ko mula sa wala. Gamit ang pera at koneksyon nege tatay ko. Pagwawasto ko ng malami. At nga pala. Yung project sa Zenith Partners tanggal ka na bukas. Babaksak at least 20% ang shares ng Nexus Tech. Tiningnan niya ako na parang hindi niya ako kilala. Ikaw. Hindi ikaw si Clara. Hindi ganito kalupichi si Clara. Inayos ko ang lapel niyo jacket ko. Binukbok mo hanggang mamatay, si Clara Montemayor. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay si Clara Valderrama. Ang tagapagmana. NG Montemayor Group. Bigla niya akong dinamba at hinawakan ang pulso ko. Akala mo ba pwede mong gawin lahat ng gusto mo dahil lang nasa likod mo ang Montemayor Group? Bago pa siya makatapos sa pagsasalita. Sumulpot si Mang Hernan at 2 bodyguards at idinin siya sa sahig. Sumigaw siya ng mamura at nakpumiglas. Nawala ang lahat ng bakas ng pagiging disenteng negosyante niya. Ilabas niyo siya,
Sabi ko. Inayos ang manggas ko na hinawakan niya. At bukas, ipapadala ni abogado ko ang annulment papers. Pirmahan mo. Paano kung hindi hingal niyang siga? Lumapit ako at bumulong sa tenga niya. Kung hindi, ipagkakalat ko sa buong mundo na ang Nexus Tech ay nahahandang ibenta ang teknolohiya ninyo sa isang foreign company. Siguradong matutuwa ang NBI na malaman ito. Lumiit ang mapupils niya, at namutla ang mukha niya. Tumayo ako ng diretso, at tumango kay Mang Hernan. Ilabas niyo siya. At sabihin niyo sa security na hinding-hindi, na makakatapak ang lalaking ito sa kahit anong property ng Montemayor Group. Habang kinakalatkat siya palabas, nakaramdam akong kakaibang kapayapaan. 7 taong kasal. 9 na taong pagmamahalan. Naktapos na parang bula. Nakakapagtaka. Hindi ako malungkot. Bakkus. Naramdaman ko ang kalayaan. Na parabang naalis ang isang malaking tinik sa dibdib ko. Nag-vibrate ang phone ko. Message from Chloe May. Malaki akong nahanap. Makita tayo bukas at sasabihin ko sa'yo. P. S. May napakadilim na nakaraan si Lauren Tolentino. Hinawakan ko ng mahigpit ang phone ko at tumingin sa bituin sa labas ng bintana. Kakastart pa lang no laro. At sa lawan na ito. Hawak ko ang lahat ng alas. Alas 6 ng umaga. Nasa walk-in closet ako. Pinipili ang mga haute couture suits ko. Ngayon ang araw ng official negotiation sa pagitan ng Nexus Tech at Zenith Partners. At ang unang direktang paghaharap namin ni Mateo bilang Clara Valderrama. Pinili ko ang isang charcoal gray suit na pinare sa burgundy na silk blouse. Nag-apply ako ng makapal na concealer dahil wala akong tulog. Nag-message si Lucas. Ate. Naka-intercept ako ng message na pinapaimbestigahan ni Mateo ang identity mo. At nag-book din siya ng emergency 15 bilyong pisong loan gamit ang tech patent. Pumasok ako sa boardroom ng Zenith Partners ng puno ng kumpiyansa. Nang magsimula ang meeting, walang habas kong inatake ang mga butas sa financial report ng Nexus Tech. Namutla at pinagpawisan sila ng ilantat ko ang ginagawa nilang quarter and window dressing. Wala silang naisagot. Kinorner ko sila. Umuwi si Mateo at Lauren nang talo at bagsak ang balikat. Samantalang natuwa ng sobra ang CEO ng Zenith Partners. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap akong anonymous tip para makipakita sa Mirror Cafe. Ang nakamit ko ay si Maya Bautista, Deputy Financial Director ng Nexus Tech. Binigyan niya ako ng matibay na ebidensya ang embezzlement ni na Mateo at Lauren. At ang pinakamalalang dokumento. Ang paternity test. Pinake ni Lauren ang paternity test. Hindi anak ni Mateo si Liam. Nag-abort si Lauren noon habang nagbabakasyon sila sa Maldives. Ibig sabihin, nagpapalaki si Mateo nga anaan ibang lalaki. Pag-uwi ko, ipinakita ko ang nga ebidensya kay Daddy. Ibinalita rin niya sa akin na inatake sa puso ang biyenan ko nanay ni Mateo at nasa ospital. Dinalaw ko ang biyenan ko ng patago. Sinabi niya sa akin na nag-aalala siya sa makinikilos ni Mateo at ibinigay niya sa akin ang susi ng isang lumang rest house nila sa Baguio kung saan may nakatagong dokumento sa basement bago ako umalis ng ospital. Kinuha ko ang isang kopya ng medical record niya. Nang ipatingin ko yon sa private doctor namin. Nalaman ko na may mataas siyang digoxin level. Unti-unti siyang nilalason ni Lauren. Dahil dito, pumunta agad kami sa Baguio, kasama si Mang Hernan para kunin ang dokumento. Sa basement ng rest house, natuklasan ko ang isang lumang kontrata na nagpapatunay na ninakaw lang din nun ng tatay ni Mateo ang teknolohiyang ibinebenta ngayon ni Mateo sa Vanguard Corp, isang dayuhang kumpanya. Kaya pala nilapitan ni Lauren, si Mateo espiya siyang Vanguard Corp mula pa nung umpisa biglang may nagpaputok ng baril mula sa itaas. Inatake kami ng mersenaryo ni Lauren, nang akala ko'y katapusan ko na. Basag ang bintana at may pumasok na isang lalaking naka-tactical gear. Ms. Valderrama. Sumama ka sa akin. Malalim ang boses niya.
habang pinatumba ang mga kalaban sa isang iglap. Sino ka Special Agent Reyes? NBI Counterintelligence. Kilala akong daddy mo. Ipinaliwanag ni Agent Reyes na ang tech na pinaagawan ay isang quantum encryption algorithm na maglalagay sa panganib sa buong bansa kung mapupunta sa Magabanyaga. Habang bumabiyahe pabalik sa Maynila, nalaman naming kinidnap ni Lauren ang biyenan ko at dinala sa isang mansion sa Alabang para puwersahing pumirma ng pekeng will and testament. Sinugot namin ni Agent Reyes ang mansion at nailigtas namin ang biyenan ko bago pa tuluyang umepekto ang nakamamatay na lason na itinurok ni Lauren. Matapos iligtas ang biyenan ko at makuha ang mga ebidensya. Inilabas sa Financial Chronicle ni Chloe ang balita na may matinding accounting fraud sa Nexus Tech. Bumagsak lalo ang shares ng kumpanya at nawalan sila ng higit 100 bilyong piso sa market cap. Nataranta si Mateo at sinubukan niya akong lapitan. Nagmakaawa siya at sinabing alam niyang ako si Clara. Sinabi ko sa kanya, napake ang paternity test niya. At nilalason ni Lauren ang nanay niya. Tuluyang nawasak ang natitirang katinuan ni Mateo. Gabi na. Ayon sa plano ni Agent Reyes. Magpapanggap, akong makikidnap ni Lauren sa isang lumang warehouse sa Valenzuela para palabasin niya ang tutuniyang kulay. Habang nakatali ako sa silya. Inamin ni Lauren sa akin ang kanyang plano. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang nag-ilaw ang paligid at pumasok ang mga NBI operatives. Wala na kayong kawala sigaw ni Agent Reyes. Nakipaglaban si Lauren at nanlaban ako kaya natumba si ni Agent Reyes. Sa kalagitnaan ng gulo, nalaman namin na iba pala ang meeting place ni Mateo para i-turnover ang hard drive. Dumiretso kami sa unang warehouse ng Nexus Tech, kung saan nagsimula ang lahat, pero laking gulat ko pagpasok namin. Nandun ang tatay ko humaharap ng mag-isa kay Mateo na may hawak na baril. Tumigil ka na. Mateo, sigaw ko, habang humaharang sa tatay ko. Kung kumay, papatayin ka. Ako nang ngumiti si Mateo ng parang baliw at itinutok sa akin ang baril. Kundi dahil sa inyo. Bang isang putok. Nakapikit ako pero wala akong naramdamang bala. Nang dumilat ako, dugo ang nakaluhod si Mateo. Pinaril ni Agent Reyes ang kamay niya mula sa dilim bago pa siya makakalabit. Napalibutan sila ang NBI. Ang lalaking minahal ko. Nga Joey nakagapos. Umiyak na parang bali sa sahig nang ipamuha ko ulit sa kanya na walang anak sila ni Lauren at isa lang itong espiya na ginamit siya. Natapos na rin ang lahat. Ang teknolohiya ay ligtas. Epilog. Nagising ako sa ospital. Amoy na amoy, ang disinfectant. Nakabantay sa akin si Agent Reyes na may benda ang braso dahil sa pagkakasalo niya isang ligaw na bala para sa akin. Nalaman ko na nasiraan ng bait si Mateo at isinailalim sa National Center for Mental Health NCMH dahil hindi siya fit na harapin ang trial. Tumakas si Lauren at itinuloy ang pag-atake sa pamilya ko at tinangkang patayin si Daddy. Na ospital ulit dahil sa atake sa puso. Nalaman namin na ang kasapwat pala ni Lauren sa loop ay mismong si Maya Bautista. Na naging double agent. Lumipat kami papuntang Bahamas kung saan sinusubukang tumakas ni Lauren gamit ang isang yate. Nakita namin ang bangkay ni Maya Bautista. Sa isang hotel pinatay ni Lauren. Sa isang hatinggabing habulan sa dagat. Na-corner namin si Lauren. Sa gitna ng pag-agawan. Nahulog siya sa dagat at nilamon kadiliman tubig. Naibalik sa amin ang original na tech drive. 3 buwan ang lumipas. Nasentensyahan si Mateo ang 15 taong pagkakakulong sa bilibid. Sa court, nag-testify ako at sinabing pinatawad ko na siya. Para na rin sa ikatatahimik ng buhay ko at makapag-move on na. Binili ko ang core division ng Nexus Tech at nagtayo ng sarili kong kumpanya. Ang Montemayor Tech, 1 taon makalipas. Sa isang malaking celebration gala ang kumpanya. Lumuhot sa harap ko si Agent Reyes. Tatanggapin ba ni Clara Montemayor na habang buhay na makasama ang isang hamak na NBI agent sa gitna ng palakpakan ng lahat? Nakangiti akong sumagot ni O. Sa arong kasal ko,
Inilakad ako ni Daddy sa isle. Kung andito lang ang mommy mo. Paniguradong proud na proud siya sayo. Maluhaluhan niyang sabi, ang kamagong na baston na minsay nagbigay sa akin ng matinding latay at sakit. Ay isa na lamang, ebidensya na nakatago sa loop ng isang kahon. At ang kinabukasan ko. Tulad ang motto, ang bago kong kumpanya, Secure Connections for a Better Tomorrow. Ay kapag sisimula pa lamang.